hapon mga kababayan. Naantay object karon nga ato ang ipakita nga kuha nato og pagtulon-an ini kahaponon. Kana ako'y dere ipakita sa inyo. Usa siya ka tabliya. Then kani siya itlog. Then katulo ang carrots. So kini siyang tulo ka object, ato ni siyang pabukalan. Pabukalan nato siya og 20 minutes. So, after 20 minutes, unsay na-observe nato? Kining carrots, nalata. No? Then, ang itlog, ninggahi. No? Ninggahi siya, di ba? Humok siya, fragile siya, na ay liquid sa sulod niya, kung hilaw siya. Pero after 20 minutes, ninggahi siya. Unlike sa carrots nga gahi siya, after 20 minutes nalata siya, humok. Then, kining tabliya, gipabukalan nato, natunaw siya. So, maano siya ang ato ang lesson karon. So, kung kita papilion ani, kung sa ato ang kinabuhi, ingon nga Kristohanon, unsa ang ato ang i-react, no? Basahon sa nato diri sa Hebrews 12:11. Walay kastigo nga dili sakit ug dili gayud kini makalipay. Apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong ug malinawon. So ang ato ang example diri sa ato ang object, tulo siya ka object pero nag-undergo siya og same nga process. Mao ni siya ang kainit, no, ang boiling water. So mao na siya ang giagian sa tulo ka object karon nga ma-compare nato kung unsa ang iyang pag-react. So as a Christian, anak ba tamtanan sa Ginoo? Amen. Amen. So kung anak ka sa Ginoo, legitimate ta, di ba? Kastiguhon ta, no? Disiplinahon ta. Kung kanang dili ka anak, di ba, murag mahadlok ta mo disiplina, no? So pasabot kung anak ta disiplinahon ta. So ing ana ang pagdisiplina sa Ginoo, example ang boiling water. So karon sa ato ang pagkakristohanon, gidisiplina ta sa Ginoo in what way? Sa mga pagsulay, no? Mga kaning ato ang tema karon nga accusation, no? Isa po na siya nga kanang gidisiplina ta sa Ginoo on how we react on that situation. Noon sa nato pag-react, sama aning tulo nga ing-ani bata sama sa carrots nga kanang hapsay ang ato ang kinabuhi as a Christian, then after sa mga pagsulay nakuan ta, naluya, no? Kanang nawad-an ta og gana. Then ang itlog, unsa man ing-ani bata sa Kristohanon nga kanang ampinganan ta, then na undergo ta og mga pagsulay, mga accusation, mga negative nga mga agianan kay as a Christian no moagi man tag mga pagsulay, mugahi ta, no? Kanang mugahi ta sa atong pagpangalagad, murag kanang sige nga pangalana, kanang wala na tay kanang kuan ba? Wala na tay feeling, na murag ni bato na, wala na tay kadasig. Or sama bata sa tabliya nga sa samtang gi-undergo siya sa mga pagsulay, natunaw siya, no? Natunaw kanang ning-mix siya ba? Unsay pasabot ning-mix? Naka-influence siya, no? Natakdan ang naa sa iyang palibot kung unsa siya. Hangtod nga ang process sa iyaha nga silibukal, unsay resulta sa tabliya? Humot kaayo siya, no? Humot nga lami. So ing ana ba ang ato ang Kristohanon as a Christian? Ang ana ba itong kinabuhi as a Christian nga kung kanang agian ta sa mga pagsulay, kanang magpadayon bata, so dapat ang ato ang buhaton kung kanang gusto jud nato nga mahisama sa tabliya, mututok jud ta sa Ginoo, di ba? Amen? So mututok ta sa Ginoo, no? Kanang siya ang ato ang tan-awon, mo focus ta sa dili ta mo tan-aw sa ato ang mga tao sa palibot, mga isig ka Kristohano, no? Kay mauna siya ang hinungdan nga mapandulta sa ato ang pagpangalagad. So mututok ta sa Ginoo. Example tong gisulti ni Mang Beth kagabi, no? Nga 90-10 principle, no? Nga ang problema is just only 10%
But the rest, the 90% on how you react in that situation, no? Giunsa na to pag-react kung na-undergo na nato ang mga pagsulay. So, much better nga mututok ta diha sa Ginoo kay the more ang problema nga moabot sa atong kinabuhi, the more ta nga mo depend diha sa Ginoo. Amen. So, mao lang siguro na ako ang lesson